guys, so we're done na dito sa immigration and everything. Palabas na kami ng airport. So kukunin na namin yung internet, wifi. Nakakuha na ako ng internet. So paglabas, malapit lang dito sa may ground floor, and then kumuha lang ako ng wifi dito sa may Ninja Wifi. Ito yon. Ayan, so dito yung location niya, and then on our way, so papunta na kami sa may Skyliner. Magbubuk kami ng ticket going to Nipori, and then sakay kami ng Yamanote Line papuntang Otsuka. So ang hotel namin is Hotel Live Max. So see you later. 上楼吧，这是二楼吧？哎，这是二楼吧？ Then dito sa Tokyo, sa escalator lagi nasa left side compared sa Osaka na nasa right side. So, dito kami kukuha ng ticket sa Skyliner Kensei Information Center. Okay, so first meal of the day, katsudon. Dito sa somewhere na hindi namin alam kung anong pangalan ng store. Ano say mo? Yung totoo. So yun. Supposed to be mag-Yoshinoya kami, kaya lang ayaw na niya. Kasi marami na sa Pilipinas ng Yoshinoya. So, ito yung katsudon. Ayun. Itadakimasu. We're here na sa Tokyo. So, nagstay kami dito sa may Hotel Live Max, Otsuka Ekimae. So, nasa ano siya, from the Otsuka station, mga nasa 5 minutes walk lang. So it's nearer lang along Yamanote Line. So medyo accessible siya from bali nanggaling kami sa Narita 2, nag-Skyliner kami, and then pagbaba namin ng Nipori Station, nandun na kasi yung Yamanote Line. So it's just around 5 stations away dun sa Nipori, yung Otsuka, and then 5 minutes away itong Hotel Live Max. So just to get started, no, kung paano ako nakakuha ng visa dito sa Japan. Una, nag-register lang kami sa may VFS Global. And then usually kasi ang mga dates na available sa kanila is usually a month before yung balak mo na mag-apply ng visa. So kami nag-apply kami nung around August. So nung mga July nag-register na kami with them. And then nasa around 500 plus lang yung visa. May it be a single or a multiple entry visa na yung application mo.
Yung mga gusto, kung gusto nilang mag-lounge doon, medyo expensive lang, medyo may pagka-pricey lang. It's around mga nasa 1 plus. So, ang total nasa mga 2K, 2.2, around 2,200 pesos. So, kung ikaw ay ang kailangan mo lang is hindi naman yung mag-stay doon, mag-photocopy, kumain or anything, go for the application visa lang na expense. That's around 520 or 550. And then, ang mga requirements na, na binigay ko is, una-una, syempre yung passport. Pangalawa is yung ADB, around 6 months from the bank. So, ang average daily balance mo na good for 6 months, yun ang applyan mo from the bank. And then, kukuha ka rin ng certificate of employment as much as possible, yung merong salary, kung magkano yung salary mo. And then, syempre, kailangan ng yung ITR mo, income tax return. And then, ano pa ba yung mga ibang binigay ko aside doon? Oo, yung application form, picture, and then yung itinerary mo. Hindi na ako nagbigay ng birth certificate kasi renewal yung sa akin. Pero kapag first time mong mag-apply, kailangan mo ng birth certificate. So, yon. And then, nagtanong na rin ako before ako mag-apply sa VFS kung pwede pa sa mga anong tawag doon, yung mga travel and tours sa labas. And then, nung nagtanong ako sa UHI, yung Universal Holidays Incorporated na travel and tours, it would take 2 to 3 weeks ng application. Pagka bigay mo ng mga sa kanila, 2 to 3 weeks bago maibalik ang iyong passport. It may be denied or yung ma-approve ka man. Pero kapag nag-VFS ka, maximum of 10 days lang. Ang sa akin, naibigay siya after 6 days. So, ganun kabilis. Kasi may mga direct consul yata sila per branch ng VFS. So, yun lang ang naging journey ko pagkuha ng application ng visa ko for ano. And pinalad nga, nagkaroon tayo ng multiple entry visa. Pero yung ginamit, nung nag-apply ako nung last January, para dun sa February na trip namin sa Fukuoka, medyo hindi tayo pinalad doon, nagkaroon lang tayo ng single entry, kaya nag-re-apply ako this year, late this year, yon. And then, from the airport, dumiretso na kami dun sa, mabilis lang kaninang umaga, time pa lang ngayon is September 30, so, ang temperature ngayon is high is nasa 28 degrees, pero ang lowest is nasa 22. Pero nung lumabas kami kanina, medyo may lamig, pero parang afternoon ng Baguio feels, parang gano'n. So, medyo hindi siya kalamigan, pero may mga nagsasabi dito, lalo na sa reception dito sa Hotel Live Max, na malamig daw kapag umaga and night time. So, time check, 5:30. So, probably in a bit, medyo lalamig na around 7 o'clock. So, yun. And then, kumuha rin kami ng pinakita ko naman, papakita ko na kumuha rin kami ng Wi-Fi, same dun sa Terminal 2. And then, papakita ko na lang yung ibang video in a while. Okay? So, see you! Day 1. So, part pa rin ng day 1, pupunta kami ng Ikebukuro. Titingin-tingin ng kung ano man. And now, we're here at Ikebukuro Station. ご乗車ありがとうございます。次は目白に停まります。
on our way to Sunshine City. Dadaan kami na East Exit. Welcome to Ikebukuro! We're on our way to Harajuku. Actually, we're here at Harajuku na, no? It's day 2. Tapos, I think we're gonna eat muna sa Gyukatsu Motomura. And then, dediretso na kami ng Meiji Jinko if kaya ng ulan.
pinaka-shrine.